Before. After. Hi everyone! Another day, another DIY na naman ng Mami mo, Yengs. Isipan ko lang ng paraan para hindi maitapon itong lumang Durabox ng nanay ko. Sayang naman din kasi kung maitatapon lang. At maliit nga lang yung space kung sakaling bibili ng panibago. Ay ilang purpose ko nga mapaluwag yung bahay niya. Kaya naisip kong hatiin sa tig-dalawa itong 5 layers na Durabox. Then yung naiwan na isang part, kinuha ko pa rin yung ibabaw na part para maipantakip. And then kinuha ko rin yung pinakailalim. Dahil kailangan ko lang yung pangtakip na part, nutol ko lang yung pinaka-excess gamit itong saw. Dahil ang purpose ko lang naman ay may pangtakip siya. Since medyo hindi siya nagpantay sa kabilang part, lagay ako ng wood para pumantay siya at the same time ay mas tumibay pa. Tapered plywood pala ang ilalagay ko dahil ang purpose ko nga ay maging upuan din siya. At ang pinaka-favorite ko nga kapag nagdi-DIY ako ay naglalagay ako ng mga gulong sa ilalim. Dahil medyo mahaba nga at magiging upuan siya, 6 pieces na wheels ang nilagay ko sa pinakailalim. And then, para sa top naman, tapered plywood din ang inilagay ko. Since nag-stock na nga ako ng mga ganitong klaseng plywood na nabili ko lang ng 200 pesos, dahil marami nga akong upcoming project ng DIY, nag-save na ako ng mga ganitong klaseng materyales para just in case na gumawa ako, meron na akong gagamitin. And then, I decided na i-paint siya ng brown. Since dark brown nga din ang motif ko sa bahay ng nanay ko. At saktong may natira pa nga akong paint na ginamit ko sa DIY blackboard na ginawa ko sa school ni Yuna. Paint ko na rin dito kaysa naman matuyo at masayang lang. So, ganito yung common problem ng mga Durabox kapag kaluma na or tumatagal na. Kapag may times na naghihiwalay na siya, nilalagyan ko lang siya ng black screw. So, in this way, mas tumitibay na siya at hindi na siya natatanggal. And then, para magmukha siya ulit bago, Hilux na color white pala ang ginamit ko. Yung ganito kasi, mas madali siyang matuyo. At the same time, glossy yung effect niya, kaya mas bobongga siya. And then, for the top naman, nilagyan ko lang siya ng wallpaper na natira ko lang din sa pagdi-DIY ko. And the usual thing para malambot siyang upuan, nilagyan ko rin pala siya ng foam. And that's it. Yung akalain mong patapon ng Durabox mas naging bongga at mas naging kapaki-pakinabang pa. Yung normal na lalagyanan ng damit na parang ansikip sa bahay, into space-free drawers. At the same time, may extra upuan na din na perfect sa mga maliliit na space na bahay. Nilagyan ko pala siya ng wheels para madali siyang hilahin at ilipat ng pwesto. Dahil bala kong maglagay ng pintuan sa area na to para nakakover yung mga gamit na masakit sa mata. And so, kaysa ipamigay or itapon yung mga Durabox ng luma, try nyo din po yung ganitong klaseng paraan para mas mapakinabangan pa natin yung mga luma nating gamit. Actually, kaya naisip ko to hindi ko rin talaga alam kung saan ko ilalagay yung mga gamit nila. Since hindi nga pwedeng mag-cabinet dahil nga maliit lang yung bahay at walang paglalagyan. And so, yun lang. That's all for today's videos. Thank you for watching. Bye!